Sumpa ng ilog, ang sakripisyo at paglaya. Alam nyo ba kung bakit hindi kayo pwedeng maligo sa ilog kapag palubog na ang araw? Tanong ni Lola Cordeng habang nagkakape ang magpipinsan sa harap ng bahay. Si Nana, ang pinakamatanda sa kanila, ay nakangiti lang habang nakikinig. Si Dobby naman, laging pabirong nagsasabi na puro kwento lang ang mga ganitong bagay. Si Bina, tahimik lang, ngunit alam ng lahat na mahilig siya sa mga kwentong alamat. Si Anjay, ang bunso, ay nakasiksik sa gilid, medyo kinakabahan sa mga naririnig niya. Kwento niyo po, La, sabi ni Bina. Alam niyang lagi namang may kwentong dala si Lola Cordeng kapag ganitong oras. Tumikim si Lola Cordeng bago nag-umpisa. Matagal ng panahon, may isang dalaga na naligo sa ilog ng palubog na ang araw. Maganda siya, tulad niyo, Nana. Ngunit matigas ang ulo niya, ayaw makinig sa payo ng matatanda. Isang araw, lamusong siya sa ilog bago magdilim, kahit pinagbawalan siya ng kanyang mga magulang. Nagkatinginan sina Nana at Dobby, parehong walang takot sa mga alamat. At ano naman po ang nangyari sa kanya? Tanong ni Dobby, sabay ngisi. Di na siya nakita muli, sagot ni Lola Cordeng, seryoso. Ang sabi ng matatanda, kinuha siya ng mga engkanto na nakatira sa ilalim ng ilog. Hanggang ngayon, tuwing palubog ang araw, naririnig pa rin daw ang kanyang pag-iyak mula sa ilalim ng tubig. Napatingin si Anjay sa malayo, tila natatakot. Si Bina naman, tahimik na nakatingin kay Lola, nakikinig sa bawat salita. Si Nana at Dobby, bagaman tahimik, halatang hindi naniniwala. Matapos ang kwento, nagkayayaan ang magpipinsan na maligo sa ilog kinabukasan, bilang tradisyon na ginagawa nila tuwing bumabalik sa probinsya. Ngunit bago sila umalis, muling pinaalala ni Lola Cordeng, huwag kayong magtatagal doon. Tandaan nyo, kapag lumubog na ang araw, umalis na kayo. Pagpunta sa ilog. Kinabukasan, dumating ang mainit na hapon. Dumiretso na ang magpipinsan papunta sa ilog. Isang oras ng paglalakad mula sa bahay ni Lola Cordeng, ang ilog ay napapaligiran ng mga puno at mga halaman, na nagbibigay ng natural na lilim at sariwang hangin. Ang tubig ng ilog ay kristal na malinaw, malamig, at tila nag-aanyaya sa kanilang lahat na sumisid. Ang ganda talaga dito, sabi ni Bina habang hinuhubad ang kanyang tsinelas at sinasawsaw ang kanyang mga paa sa tubig. Si Anjay naman ay nanatili sa gilid, tinatanaw ang mga mas matanda niyang pinsan. Alam niyo bang masarap gumawa ng bahay dito? Biro ni Dobby habang nagtatampisaw sa tubig. Saka masarap din daw sumisid para hanapin yung mga engkanto, di bala? Dagdag niya, habang tinitingnan si Anjay na halatang naiilang. Baka magalit si Lola kung ganyan ang iniisip mo, sagot ni Nana, sabay tawa. Pero huwag kang mag-alala, Anjay. Walang engkanto dito. Sadyang takutin lang tayo ni Lola. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, at nagsisimula ng bumaba ang araw, naramdaman ni Bina ang kakaibang lamig ng tubig. Parang may dumaan na malamig na hangin, pero hindi iyon galing sa hangin, galing iyon sa ilalim ng ilog. Napansin niyang parang kumikislap ang ilog sa ilalim, ngunit pinilit niyang isantabi ang kaba at iniisip na baka alon lang iyon. Paglaho ng mga ibon. Habang nagtatampisaw pa rin si Dobby, bigla niyang napansin ang pagkahinto ng mga tunog sa paligid. Hoy! Tahimik na, sabi niya, napapatigil. Maging si Nana at Bina ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa hangin. Wala na ang mga huni ng ibon. Parang bumagal ang oras, at ang mga puno sa paligid ay tila lumapit ng kaunti sa ilog. Uwi na tayo, sabi ni Bina na biglang kinabahan. Sabi ni Lola, kapag lumubog na ang araw. Baka takutin ka pa ng engkanto. Biro ni Dobby, ngunit halata sa kanyang boses na siya man ay nakaramdam na ng takot. Si Anjay ay nananatiling tahimik, kinakabahan na mula pa kanina. Ngunit bago pa man sila makalabas ng tubig, isang malamig na hangin ang dumaan, at narinig nilang lahat ang mga bulong. Hindi iyon galing sa hangin, galing iyon sa tubig. Ano yon? Tanong ni Anjay, nanginginig ang boses. Walang engkanto, sagot ni Dobby. Ngunit nararamdaman niyang tila may bagay na hindi nila maipaliwanag. Bigla ang pagkawala ni Dobby. Biglang tumili si Anjay. Dobby, tingnan mo. Sabay turo niya sa tubig. Bago pa man makagalaw si Dobby, isang malamig na bagay ang sumunggab sa kanyang paa at hinatak siya pabalik sa ilog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nararamdaman niyang tila may kamay na nakakapit sa kanya,
hinihila siya pababa. Hindi totoo to, sigaw ni Nana, habang hinahabol si Dobby at tinangkang hilahin palabas. Ngunit nang abutin niya ang kamay ni Dobby, para itong dumaan sa malamig na ulap, at si Dobby ay tuluyang nawala sa ilalim ng tubig. Doobi! Sigaw ng tatlo, ngunit saglit na katahimikan lang ang bumalat sa ilog. Maya-maya pa'y lumitaw si Dobby sa gitna ng ilog, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Malalim ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga galaw ay mabagal at tila hindi na siya ang nagkokontrol sa kanyang sarili. Ang paglabas ng engkanto, nagpapanik na sina Nana at Bina. Huwag na tayong magtagal dito, sabi ni Bina, ngunit bago sila makalayo, lumitaw mula sa kalagitnaan ng ilog ang isang figure, isang babae na sobrang ganda, ngunit nakakatakot ang aura. Mahaba ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi nila naiintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit nararamdaman nilang galit ito. Lumakas ang alon ng ilog, at biglang humila ang tubig papunta sa gitna. Engkanto siya, sigaw ni Bina. Kailangan nating mag-apologize. Naiistorbo natin sila. Nanginginig sa takot si Anjay, at tahimik na bumunot ng rosaryo mula sa kanyang bulsa, isang piraso na binigay ni Lola Cordeng bago sila umalis. Ibinato niya ito sa tubig bilang huling paraan. Ang pag-alis ng engkanto. Sa pagpatak ng rosaryo sa tubig, biglang huminto ang alon. Ang engkanto ay tumigil sa paggalaw, tumingin kay Anjay, at dahan-daang naglaho sa ilalim ng tubig. Ngunit si Dobby ay wala na. Ang ilog ay muling bumalik sa katahimikan nito, ngunit alam nilang may nawala sa kanila na hindi na muling babalik. Pagbalik nila sa bahay, alam agad ni Lola Cordeng ang nangyari. Sabi ko sa inyo, huwag magtatagal doon, bulong ni Lola habang pinagmamasdan sila. Ang ilog ay hindi basta-basta. Hindi na natin mababawi si Dobby. Sa mga susunod na taon, hindi na bumalik ang mga magpipinsan sa ilog. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, naririnig pa rin nila ang mga bulong ng hangin, tila tinatawag sila ni Dobby, mula sa ilalim ng ilog.